Ito ang mga sinabi ni Samantha Bernardo kay Herlin Budol and sa mga iba pang contestants ng Binibining Pilipinas 2021. Ang gaganda, dekalibre, pang-international pa such as pang Miss Grand International, and willing to train them and teach them. Tapos, ang mga inspirational advice ni Samantha Bernardo para sa mga bagong batch ng 2022 BB Pilipinas. Vlogging all the way here in La Trinidad, Benguet. So makikita nyo yung background ng aming place. And in this video, magta-travel vlog po tayo while discussing yung 5 na sinabi ni Samantha Bernardo kay Herlin Budol sa kanyang pagsali sa Binibining Pilipinas 2022. And ano nga ba yung 5 na sinabi ni Samantha Bernardo para kay Nicole Budol? Yes, I am currently featuring ang Benguet Sports Complex, yung ginagawang Benguet Sports Complex dito sa amin. And now, pag-uusapan natin yung mga 5 na interesting na sinabi ni Samantha Bernardo bilang isa sa mga pageant beauty queens ng today's generation. So, sino nga ba si Samantha Bernardo? She is the first runner-up ng Miss Grand International 2021, 2020 I should say. So, parang kulang lang ng ilang points. Siya na yung sanang manalo. Pero, si Abia po ang nanalo during her time. And yes, deserve din naman ni Abia na manalo from representing USA. Number 1. So mag-proceed na tayo sa pinaka-first na sinabi ni Samantha Bernardo, which is yung sobrang nagandahan siya sa mga kandidata ng Binibining Pilipinas 2021, including Herlin Budol. So yes, isa sa mga big revelation ang pagsali ni Herlin Budol. Tapos yung kanyang frog transform. Alam naman natin na hindi basta-basta mag-transform ang isang kandidata, lalong-lalo na at very successful, tsaka bagay na bagay sa kanya yung pag-transform niya. Marami sa mga fans ni Herlin Budol na hindi pa rin naniniwala na may transformation or may enhancements tapos nadala lang ng makeup. Pero believe it or not, I'm sorry to say sa mga die-hard fans ni Herlin Budol, and syempre including me, na meron talagang enhancements na nagawa, which is bumagay talaga kay Herlin Budol. Kaya naman, sobrang nagandahan ang mga ibang candidates sa kanya and yung mga former beauty queens such as Samantha Bernardo. Kaya naman, ipagpatuloy pa ni Herlin Budol yung kanyang pagpapasabog every day or day by day para naman mas consistent yung pagsusubaybay sa kanya ng mga fans niya. So, currently guys, I'm here in Baguio City. So, dito ako sa bandang baba ng SM. And yan po yung view. Kung makikita nyo, ayan, overlooking dito sa may going Pakdal. So, ayan guys, nagwa-vlog ako ngayon dito sa kalsada. So, pupunta naman tayo sa ibang place para sabihin sa inyo yung number 2. Bale, ito yung number 2, which is, yung sabi ni Samantha Bernardo, is dekalibre lahat ng mga candidates sa Binibining Pilipinas. So, including na yan si Herlin Budol. And ngayon, alam niya na halos lahat ng mga candidates is nag-training. So, ano ang ibig sabihin nun? Nag-enroll sila sa kanilang respective pageant training camps. So, nakita natin na nag-training sila sa kanilang pag-improve ng pasarela, yung kanilang paglakad, yung paghahasa ng kanilang kilos, tapos yung personality development training, and then most importantly, yung pag-improve ng kanilang communication skills. Andyan na yung IQ test, Q&A test, yung pag-aral ng mga history, yung social and personality na related na improvements. Tapos, nagkakaroon sila ng mock pageantry. Kaya, kung makikita mo, most contestants are now palaban. Hindi katulad ng mga previous editions ng Binibining Pilipinas na hindi marunong mag-walk or kulang sa Q&A. Pero ngayon, alam mong nata-train na sila. And isa na dyan si Herlin Budol. Kaya, alam niya na
malakas ang laban ng mga batch ngayong 2022 sa Binibining Pilipinas. So, yes, Hurling Budol is one dahil currently nasa kagandahang Flores Cup siya. So, asan ako ngayon? Andito ako ngayon sa atrium ng SM City, Baguio. So, ganyan guys, yung sentro niya. And parang it's Pride Month. So, may mga rainbow color na makikita kayo. And yes, ganito yung itsura ng loob ng SM City, Baguio. So, yan, lilibot po muna tayo ng konti and then i-continue natin yung papabag natin sa number 3. Ang number 3 pala. Number 3 is pwede sa pang-international na pageants. Kaya kung makikita nyo, well-trained ang mga candidates. Tapos, ang ganda ng outcome ng kanilang pagtitraining. So, kitang-kita nyo naman na pati si Hurling Budol is so na-impress si Samantha Bernardo. It's because ibang-iba na yung aura niya ngayon as compared sa nag-host siya dun sa Wawa Win. Kaya makikita natin na bumagay sa kanya yung transformation niya kahit na minor enhancements lang yung ginawa sa kanya. And totoo yung mga pageantry experts na kapag nagpapa-enhance kayo, yung sakto lang tsaka yung bagay talaga, hindi yung over. So, ganun yung ginawa kay Hurling. And as per advice, tsaka yung suggestions ni Wilbert Tolentino kay Hurling, so konti lang yung enhancements na ginawa sa kanya and bumagay talaga sa kanya. So kitang-kita naman yung transformation ni Hurling Budol. And yes, if you are a pageant fan, you will understand talaga na nagpapa-enhance ang mga candidate. Pero kapag kay Hurling Budol ka naging fan at hindi yung pageant-related activities, i-deny mo talaga na nag-enhance siya na makeup lang. Pero in reality, yes, meron siyang enhancement. Which is okay lang naman. Wala namang masamang magpa-enhance. Basta, ang importante, hindi ka tumatapak ng iba. And ngayon, andito na tayo sa isa sa mga pinaka-best spots ng SM City, overlooking yung Baguio City. So, ayan yung Baguio City, guys. Makikita nyo yung horizon. Yan yung Central Business District. Tapos yung Burnham Park. So, ang ganda ng view, di ba? And napaka-presko talaga ng hangin. So, andyan yung cathedral. So, ito yung part ng cathedral. And mamaya, doon naman tayo sa ibang side. Tapos, yung number 4 naman na sinabi ni Samantha Bernardo is willing po siya na turuan ang mga candidates. So, willing din siya na turuan si Hurling Budol, especially sa mga inputs niya dun sa training. And alam naman natin na magaling rumampa, tsaka merong signature walk si Samantha Bernardo, yung kanyang pa-twirl effect. So, pwede niyang i-share yung kanyang signature walk kay Hurling Budol para naman magkaroon ng idea si Hurling Budol na mag-integrate or dagdagan niya yung kanyang style sa pagrampa. It's because kung MGI yung sasalihan niyang pageant, dapat meron pang konting pasabog yung kanyang eksena sa stage. So, ganun yung ginawa ni Samantha Bernardo sa kanyang pagrampa sa stage. Kaya naman, nagustuhan siya ni Nawat dahil ang gusto ni Nawat is yung eksenadora. Yung kumbaga eye catcher ka, tapos ikaw yung the darling of the press, the darling of the crowd kapag rumarampa ka sa stage. And hindi lang doon, pati yung pagsagot niya sa Q&A. Ayun, so parang naulit yung Q&A, pero yun yung dapat na paghandaan ni Hurling Budol. And yun yung isa sa mga pinakamagandang qualities ng isang beauty queen like Samantha Bernardo, kasi willing siyang magturo ng kanyang experience. Willing siya mag-share ng kanyang experience sa mga new batch of candidates. So, ngayon naman, nandito ako sa other side of SM and overlooking yung Mines View. So, dyan yung Mines View and full of trees. So, habang hindi pa umuulan, magandang mag-vlog kapag ganito. So, medyo cloudy siya and medyo makulimlim na. Kaya, kain muna ako ng konti and uuwi na, tapos ika-continue ko ang pag-vlog. And yung pang number 5 is yung pag-support na Samantha Bernardo. And positive thinking lang. It's because kapag sumasali ka sa
beauty pageant, especially sa Binibining Pilipinas, sangkatutak na sari-saring bashing ang mga natatanggap ng isang candidates. So kapag meron hindi sila nagustuhan, maraming mga comments, tapos mga videos, yung iba pa nga is mga vlogs. Kaya positive thinking lang kay Herlyn Budol, wag lang siyang magpa-apekto sa bashing because hindi ito nakakatulong sa kanyang karera para sa Binibining Pilipinas. And yes, sanay na si Herlyn na mabash. It's because ever since before siyang sumali sa mga pageant is naka-experience na rin siya ng mga bullying tsaka mga hindi magandang mga trato sa kanya. So yes, yung mga past na experiences niya sa mga bullying or bashing, makakatulong ito sa kanya para mas maging stronger and hindi siya magpapa-apekto sa mga negative words na sasabihin nila sa kanya. So ayan, and I am now here sa isang side pa ng SM, here at the Sky Garden. So yan po guys, yung Sky Garden dito sa main topmost floor. Yan, isa sa mga topmost floor ng SM. So overlooking yung isang yan yung Quezon Hill ng Baguio City, and then over here covered na yung Mount Santo Tomas. So medyo cloudy na ngayon and medyo pumapatak na yung ulan, kaya punta na tayo sa food court at kumain. And then syempre uuwi tayo and magpa-vlog pa about sa mga iba pang suggestions ni Samantha Bernardo. I have a question. Gusto niyo ba ng ganitong style na pagbablog? So, while I'm sharing my own opinions or views, nagta-travel din tayo. Kaya kung gusto niyo ng ganitong style na pag-vlog na may kasamang traveling, comment down below lang kayo para syempre malaman natin kung habang nag-vlog ako, na-explore nyo rin kung saan ako naglalagalag or nagbubulakbol. Diba? So, nasa likod ko ngayon ang University of the Cordilleras, and sa likod niya is yung Mount Santo Tomas, yung isa sa mga pinaka mataas na bundok dito sa may Benguet. So ayan, and it's cloudy na, kaya maghanap na tayo ng pagkain. Uwian na tayo. So nakataksi ako ngayon. So ayan. I am now back at home. Dito na ako sa bahay, kakarating ko lang. Katatapos na rin umulan. So the sun is shining brightly once again. So ngayon, back to the topic naman tayo. So ano yung next step na gagawin ni Samantha Bernardo? She will continue to support yung mga current na Binibining Pilipinas queens for 2022 dahil she will be one of the staff or yung mga panels na kung saan i-observe niya yung mga talagang malalakas ang laban, tapos kasama din ata siya sa mga panel of judges. So expect na present siya sa lahat ng mga activities ng Binibining Pilipinas because isa siya sa mga queens na nagkaroon ng major milestone, especially at naging first runner-up siya sa Miss Grand International. Isa sa mga magandang sinabi ni Samantha Bernardo is that kung si Herlyn Budol is nakatakda para sa kanya yung
Miss Grand Philippines crown and Miss Grand International crown, then siya talaga yung pinili ng destiny. Pero kapag hindi naman, baka may iba pang destiny ang nararapat kay Herlyn Budol. So, kung siya talaga, siya. Pero kapag hindi siya, hindi siya. So, hindi natin alam kung ano yung talagang totoong mangyayari. Pero, andyan naman si determination, si focus, tsaka training. Baka pwede talagang mapapasa kanya ang destiny. Ang masasabi ko lang naman is that continue na lang kay Herlyn kung ano yung ginagawa niya ngayon. And then, training pa rin ng training. Wag siyang tumigil sa kaka-training. Tapos, I think pwede pa rin siyang mag-attend sa mga rackets such as yung pag-hosting or mag-guest sa mga events. Kasi hawak siya ni Wilbert Tolentino as part of her talent. Bilang talent ni Wilbert Tolentino. Kaya, sana sa official na presentation, press presentation ng Binibining Pilipinas, may kita natin yung full-blown transformation ni Herlyn Budol na kung saan makikita na natin yung overall na lakad niya, tapos yung poise niya, tapos yung kung baka meron pang more enhancement na gagawin sa kanya prior sa press presentation para mas magmumukha siyang fresh, and titignan natin kung ano pa yung pwedeng baguhin niya sa press presentation kasi doon natin makikita yung result ng kanyang training for several months. Kaya excited na ako makita siya sa susunod na press presentation. So yes, ganito yung itsura ng barangay namin, and it is still full of trees. So I hope after 5 years hindi yan makakalbo dahil sobrang nalalanghap pa rin yung simoy ng pine trees. So ayan guys, diba? I do really hope na nagustuhan nyo yung combination of travel vlogs natin while updating yung about kay Herlyn Budol. Ngayon na yung pinaka-highlight ng video na ito is all about yung mga message ni Samantha Bernardo, first runner-up of Miss Grand International 2020. And sana nag-enjoy po kayo habang nag-tour po tayo, konting tour dito sa Baguio City and sa Benguet. Kaya naman, guys, kung nagustuhan nyo itong vlog ko, don't forget to subscribe my channel, my YouTube channel, The Star of Anthony Vlogs. And don't forget to click that notification bell para kada upload ko is magtitik yung phone nyo or computer or tablet. Tapos, you can also reach me out sa Instagram ko. Follow na lang po sa Instagram, The Story of Anthony. So, ayan po guys. I hope nagustuhan nyo. And if you want more, then travel while updating Herlyn Budol. Kaya naman guys, thank you so much for watching until in this part of the video. Mag-ingat po tayong lahat, lalong-lalo na at meron pa rin yung banta ng COVID. So, always wear mask and mag-social distancing. So, that's all guys. Thank you and have a wonderful day.